hindi patitinag ang Pilipinas sa pagsasagawa ng rotational resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito ang iginiit ng pamahalaan kasunod ng panibagong insidente kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay naitala ang collision o banggaan. Ang sentro ng balita niya mula kay Bea Bernardo live. Angelique, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang resupply mission at hindi papabayaan ang mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Ito ang iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea kasunod na naging agresibong aksyon ng China laban sa ating mga barko na nauwi pa sa banggaan sa Ayungin Shoal kahapon. Mariing kinukundina ng pamahalaan ang maaksyon ng China sa West Philippine Sea kahapon. 2 barko ng Pilipinas ang nabangga ng mga barko ng China habang nagsasagawa ng resupply mission. Nabangga ng China Coast Guard Vessel 5203 ang hulihang bahagi ng Armed Forces of the Philippines chartered boat na Onaiza May 2. Dahil dito, hindi na tumuloy ang UM2 sa BRP Sierra Madre na magdadala sana ng supply para sa mga tropa roon. Nabangga rin ng Chinese Maritime Militia ang BRP Cabra na naging dahilan naman para magkaroon ito ng mga damages. Ayon sa Philippine Coast Guard, napakadelikado na naging hakbang ng China laban sa ating mga barko lalo't na't iniligay nila sa alanganin ang buhay ng mga tauhan ng AFP at PCG. The structure of this chartered boat is actually wooden. So you can just imagine how big the China Coast Guard vessel. Kung hindi siya talaga nakaalis from that collision point, it will be totally wrecked. This kind of collision is very dangerous because it affects the seaworthiness of the Philippine Coast Guard vessel. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Foreign Affairs na pinatawag nila kaninang umaga si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, ngunit hindi ito nakapunta dahil nasa out of town siya. Sa halip, ang Chinese Deputy Chief for Mission ang humarap sa opisyal ng DFA. Sinabi ni DFA spokesperson Ambassador Tess Daza, iginiit ng kagawaran ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. China's illegal exercise of maritime law enforcement powers, interference with legitimate Philippine rotation and resupply mission, deliberate and reckless dangerous maneuvers against our vessels, and any other activity that infringes upon Philippine sovereignty, sovereign rights, jurisdiction, and territorial integrity are violations of international law. Nakapaghain na rin ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China sa naturang insidente. Nasa 465 na diplomatic protest na ang naihain ng Pilipinas laban sa China simula noong 2020. Sa bilang na ito, 122 ang naifile sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Sinabi naman ni NTFWPS na hindi papatinag ang Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China at patuloy na igigiit ang ating karapatan sa rehiyon. That is a clear and unequivocal message being sent by the Philippines to China that we do not, accept what is happening. Nagpatawag naman ng command conference si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa security forces ngayong umaga para pag-usapan ang insidente. Inatasan ng Pangulo ang PCG na imbestigahan ang nangyari. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang mga bansa sa Pilipinas o ang ibang mga bansa sa Pilipinas kasunod ng nangyari. Sa inilabas na pahayag ng US State Department, nilabag-aniya ng China ang international law sa aksyon nito laban sa lehitimong operasyon ng Pilipinas sa rehiyon. Iginiit din nila na posibleng ma-activate ang Mutual Defense Treaty sa oras na may armed attack laban sa Pilipinas. Pero sabi ng DFA, kailangan pang pag-aralan ng pamahalaan kung panahon na ba upang igiit ang MDT laban sa China maliban sa US. Nagpahayag din ng suporta ang Canada, France, Netherlands, Australia, Japan at European Union sa Pilipinas at nananawagan sila ng pagsunod sa international law. Angelique. Okay, so Bea, nagtakda na ba tayo ng panibagong schedule or rescheduling ng resupply mission sa lugar na ito?
Angelique, sa ngayon ay wala pang detalye kung kailan yung susunod na resupply mission kasi kailangan muna nating i-assess o kailangan munang i-assess ng security forces yung mga damages na natamo nitong UM2 at ng BRP Cabra. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela, sa ngayon kasi ay pabalik pa lang sa port yung UM2 at doon pa lang nila maa-assess yung nangyaring damages dito. Samantalang dito naman sa BRP Cabra ay kailangan pa nilang pag-aralan kung ano ba yung mga aksyon na gagawin nila para nga maayos dahil sa nangyari ay na-compromise yung seaworthiness ng barko. Angelique. Okay, maraming salamat, Bea Bernardo.